The Mysterious Intern. Kabanata 100. Ang mga maaaring maging driver ni Jason Wei ay may malawak na kasanayan sa pagmamaneho. Matapos ang isang simpleng pagsubok, natukoy na ang kotse ni Brian Ye ay isang ang perpektong binagong sasakyan na hindi naman nahuhuli sa espesyal na kotse ni Jason Wei pagdating sa kakayahan. Hindi na itutuloy ng driver ang karagdagang pagsubok sa pagganap nito. Habang nasa daan, maingat na minamanipula lamang ng driver ang sasakyan, pinapanatili ang makatwirang bilis at matatag na takbo, upang payapang makapagpahinga si Brian at hindi maramdaman ang anumang ugat o umbok sa kalsada. Sa simula, nanatili pa ring mapagmatsyag si Brian at pinagtuunan ng pansin ang kondisyon ng daan, ngunit matapos ang ilang sandali, tuluyan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ipinahinga niya ang kanyang isipan habang binabalikan ang mga pangyayari sa nakaraang salo-salo, sinusuri at binubuod ang lahat ng impormasyong kapakipakinabang at pati na rin ang mga walang halagang bagay na kanyang narinig at natutunan. Hindi matukoy kung gaano nakatagal ang lumipas. Nang matapos niyang suriin ang mga naging pakinabang at kakulangan ng kanyang naging pakikilahok sa pagtitipon, pati na ang lahat ng impormasyong kanyang nakuha, idilat na niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang kinaroroonan ng biglang, marahas na pamreno ang itim na Mercedes. Bigla itong huminto nang walang anumang babala. Ano ang nangyari? Sa lakas ng kaluskos ng mga gulong na kumiski sa kalsada, biglang napayuko si Brian. Nang makabawi siya at muling damilat, halong pagtataka at pagkagulat ang nasa kanyang mukha habang lumingon sa driver. Batid niyang mahusay magmaneho ang driver kanina, tila sanay na ito sa pagmamaneho. Paano kaya nakagawa ng ganitong biglaang pagpreno? Ginoong Brian, ayos lang po ba kayo? Lumingon ang driver sa kanya na may halong pag-aalala. Ayos lang ako. Ano ang nangyari? Kumunat ang noo ni Brian. May biglang sumugod palabas mula sa gilid ng daan kanina, kaya. Nang masiguro niyang ligtas naman si Brian, medyo nakahinga ng maluwag ang driver. Ngunit nang makita ang pagtataka sa mukha ng binata, mabilis niyang ipinaliwanag na may halong kaba. Habang nagsasalita, tumingin siya sa unahan at hindi napigil ang magmura habang nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata, napakawalang hiya. Kung patuloy siyang tatakbo ng ganyan, baka mamatay na siya. Nanginginig ang kanyang boses, at kahit pilit niyang pinipigilan, hindi maiwasang magbago ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang paningin, nakita niyang hindi nawala ang lalaking tumawid sa daan gaya ng inaakala niya, sa halip ay nakatayo ito mismo sa harap ng sasakyan, nakangiti ng bahagya habang nakatingin sa kanila. At sa likod nito ay may mga kasama pa na may hawak na mga bagay. Sadyang hinaranggan ng lalaking iyon ang kanilang sasakyan. Tiyak na naghihintay ang mga taong ito kay Brian. Matapos ang sandaling pagkagulat, agad na nakapagpasya ang driver. Sa tingin ba niya, matatalo nila si Brian gamit lamang ang mga maliliit na tulisan na ito? Tinitigan ng driver ang mga taong nasa harap, at isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi na kailangang banggitin pa ang misteryosong pagkakakilanlan at pinagmulan ni Brian, kahit pa isang karaniwang manggagamot lamang ito, hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang pangyayaring ito. Siya ang ipinadala ni Jason Wei upang maging tagapagmaneho ni Brian, at tungkulin niyang tiyakin ang kaligtasan nito hanggang sa makauwi. Gayunpaman, hindi siya agad bumaba upang harapin sila. Sa halip ay lumingon siya kay Brian, Ginoong Brian, tila sadyang pinupuntahan kayo ng mga taong iyon. Kilala niyo po ba sila? Alam ko na kung ano ang nangyayari. Nakita na ng driver ang mga tao sa harap ng sasakyan, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi rin ito nakita ni Brian. Sa katunayan, naunahan pa niya ang driver na mapansin ang sitwasyon. Agad niyang nakilala ang mga ito at naintindihan ang buong pangyayari. Pasensya na sa abala. Maghintay muna kayo rito sa loob, bababa ako upang ayusin ito. Bahagyang humingi ng paumanhin si Brian, pagkatapos ay binuksan ang pinto at bumaba. Pagkatapak niya sa lupa, nanliit ang kanyang mga mata at kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang paningin. Dr. Hayden Cheng. Hindi ko akalain na naglakas loob pa siyang magpakita. Naglakas loob pa siyang magpadala ng mga tao upang harangan ako. Talagang walang takot. Kahit minsan pa lamang silang nagkita, agad na nakilala ni Brian ang dalawang lalaking nakaharang, sila rin ang mga kasama ni Dr. Hayden Cheng na nagtangkang lokohin siya noong sa handaan sa silangang dagat. Matagal na niyang hindi na iniisip ang pangalan ni Dr. Hayden Cheng. Sa ngayon, abala siya sa mga gawain ng Qinglonghui at sa pag-aaral ng tradisyonal na gamot. Handa na siyang harapin si Christian Gao, at wala siyang oras para sa mga tulad ni Dr. Hayden Cheng. Ngunit hindi niya inakala na sa halip na magtago, si Dr. Hayden Cheng pa ang kusang naghahanap sa kanya. Dahil siya mismo ang lumapit sa kapahamakan, ngayon na niya ito aayusin ng tuluyan. Napangisi si Brian sa kanyang sarili.
Mula pa noon ay sunod-sunod na itong nagdulot ng gulo. Hindi pa niya nababayaran ang lahat ng ginawa nito. Bagamat marami na siyang natutunan at nakamit na tagumpay, noong nagbakasyon siya upang magpalakas ng sariling kakayahan sa bahay, palihim pa rin itong nagkalat ng masasamang salita tungkol sa kanya, bagay na matagal na niyang kinikimkim. Sa isang banda, ang mabilis na pagkakabunyag ng kanyang pagiging si Dr. Y, at ang kanyang pag-alis sa North Suburb 3rd Hospital, ay dahil din sa mga gawa ni Dr. Hayden Cheng noon pa man. Kung hindi dahil sa mga paninira nito sa internet na nagdulot ng matinding negatibong atensyon, hindi sana ganoon kalaki ang gulo. Kahit pa siya ang namuno sa pagtanggap ng ekspertong pangkat mula sa Wellington Hospital, hindi sana siya naging sentro ng usap-usapan. Kung wala ang mga paninira na iyon, hindi sana siya naging masyadong kapansin-pansin, at hindi niya kailangang magpakita ng labis na husay sa harap ng mga dayuhang eksperto para lamang iligtas ang pangalan ng ospital. Kung hindi niya iyon ginawa, hindi sana ganoon karami ang nakapansin sa kanya. Kahit pa isipin natin na malalaman din ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa pakikipagkite sa mga Chinese, baka hindi na niya kailangang umalis sa North Suburb 3rd Hospital. Bukod pa rito, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit hindi niya malilimutan ang ginawa nito, hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga dating kasamahan sa ospital. Lalo na sa mga nakasama niyang naging mabuti sa kanya. Noong panahong iyon, upang ipagtanggol siya, hinarap ng mga kasamahan niyang iyon si Dr. Hayden Cheng, na muntik nang maging dahilan upang maparusahan sila ng pamunuan. Nang maalala niya iyon at ang pagnitngit niya sa galit, nangako siya sa sarili na hinding-hindi niya palalampasin si Dr. Hayden Cheng, para na rin sa mga kasamahan niyang naghirap dahil sa kanya. Dahil sa dami ng kanyang ginagawa, pansamantala niya itong isinantabi. Ngunit ngayong nagpakita na si Dr. Hayden Cheng, dito na magsisimula ang paglutas ng lahat ng utang. Bumaba at lutisin ang problema. Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, hindi napigilan ng driver ang panandaliang pagkatigil. Maya-maya, nang isara ni Brian ang pinto at lumabas, biglang nagbago ang kanyang mukha at sumigaw siya ng may matinding pag-aalala, "Ginoong Brian. Sandali lang po." Ngunit tila hindi siya narinig ni Brian. Binuksan nito ang pinto at tuluyan ng lumabas ng sasakyan. Nang makitang walang epekto ang kanyang pagsigaw, at nakitang bumaba na si Brian, hindi na nagpatumpik-tampak pa ang driver. Mabilis niyang hinaila ang preno ng kamay, tinanggal ang kanyang sinturon, at nagmadaling lumabas ng kotse. Habang binubuksan niya ang pinto, puno ng pangamba ang kanyang puso, parang nasa kawit siya ng pag-aalala na sana ay walang gawing padalos-dalos si Brian. Kasabay nito, hindi niya maiwasang magreklamo sa sarili. Ano ba ang iniisip nitong si Ginoong Brian? Wala ba siyang bait? Hindi ba niya nakikita na halatang masasama ang mga mukha ng mga taong nakaharang, at lahat sila ay may hawak na mga sandata? Bakit siya bumaba ng ganoon na lamang kabilis? Bumaba siya para ayusin ito, ano ba ang kaya niyang gawin? Makikipag-usap ba siya ng maayos sa kanila? Kahit sino ay makikita na hindi mga taong makatwiran ang mga iyon. Sa harap ng sasakyan, laking gulat ng mga lalaki nang makitang bumaba si Brian. Hindi nila inakala na ganoon kadali itong lumabas. Noong hinaranggan nila ang sasakyan, inakala nilang mananatili lamang si Brian sa loob. Handa na sana silang basagin ang bintana at hilahin ito palabas kung hindi ito bababa. Ngunit bago pa man sila makapagsalita o makapagbanta, kusa na palang lumabas si Brian nang walang takot. "Dr. Hayden, ang tagal nating hindi nagkita." Matapos ang sandaling pagkagulat, ang kasama ni Dr. Hayden Cheng na si Miss Chin ang unang nakabawi. Tinitigan niya si Brian na may malisyosong ngiti. "Naghihintay ka ba rito para sa akin? O may balak kang saktan ako?" Malamig na sinabi ni Brian habang nakatingin ng diretso kay Miss Chin. "Opo, Dr. Ye. Utang na loob ko po ang pagtulong ninyo noon. Lagi kong iniisip kung kailan ako makakababay sa inyo. Hindi ko lang inakala na aalis kayo sa North Suburb 3rd Hospital at magiging madali na lamang kayong hanapin." Nagulat sandali si Miss Chin sa pagiging diretsahan ni Brian, ngunit agad din siyang ngumiti pabalik habang may halong puot sa kanyang mga mata. Noong huling pagkikita nila sa Silangang Dagat Hotel, pinahiya sila ni Brian sa harap ng marami. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay, at sa tuwing naaalala niya ito, nagngingit-ngit siya sa galit at nangangarap na makaganti. Nakakalungkot lamang na umalis si Brian sa ospital noon, kaya nawala sila sa landas nito. Hindi rin alam ni Dr. Hayden Cheng kung saan ito nakatira, kaninang hapon lamang nila nakuha ang impormasyon at agad silang nagtungo rito. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Hayden Cheng, muntik na siyang tanggihan. Ngunit nang mangako ito ng malaking halaga matapos nilang turuan si Brian, napilitan siyang sumama.
Ginoong Ye, hindi mo inakala na darating tayo sa ganitong pagkakataon. Tinitigan ni Armis Chin si Brian na may mapang asar na tingin. Sigurado siyang matatakot at mamamakaawa na ito anumang oras. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mayabang na salita, pinutol na ito ni Brian. Ang ingay mo naman. Puro kakalokohan. Malamig na sabi ni Brian, at bigla siyang sumugod palapit kay Armis Chin. Ginoong Brian. Kakalabas pa lamang ng driver nang makita niyang sumusugod si Brian sa mga kalaban. Halos matigil ang kanyang puso sa matinding takot. Wala pang ginagawa ang mga lalaking iyon pero si Ginoong Brian ay kusang lumulusob pa. Hindi ba niya nakikita na naghahanap siya ng sarili niyang kapahamakan? Bakit ba ganito siya kawalang ingat? Kahit alam niyang hindi nararapat na isipin ito, hindi niya mapigilan ang pangamba. Kung may mangyaring masama kay Brian, hindi niya ito mapapatawad sa sarili, siya ang inatasan ni Jason Wei na tiyakin ang kaligtasan nito. Pagkatapos ng isang sandaling pagkagulat, agad na sumunod ang driver upang tulungan si Brian. Nagulat din ang mga lalaki sa ginawa ni Brian. Ang taong ito ay naglakas loob pang lumusab sa kanila ng mag-isa. Biglang sumiklab ang galit sa kanilang mga puso. Talagang kailangan nilang bigyan ng leksyon ang binatang ito. Lalo na si Armis Chin at ang kanyang kasama, nagngingit-ngit sila sa puot. Suntukin mo. Suntukin mo ng malakas. Turuan mo ang batang ito ng leksyon. Sigaw ni Armis Chin habang namumula sa galit. Patayin mo siya. Sabay-sabay silang sumugod, iwinagayway ang mga hawak na bakal at pamalo, at pinalo ito ng marahas kay Brian. Ginoong Brian, mag-ingat po kayo. Sigaw ng driver habang nagmamadaling abutin sila. Kahit alam niyang hindi gaanong sanay ang mga ito, may hawak silang matitigas na sandata. Isang tama lamang kay Brian, at paano niya ipapaliwanag kay Jason Wei. Mag-ingat. Paano mag-iingat sa ganitong sitwasyon? Ngumisi si Armis Chin sa sarili habang naririnig ang sigaw ng driver. Sigurado siyang darating ang oras na pagsisisihan ito ni Brian ng husto. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang lahat, may hindi inaasahang pangyayari. Boom! 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 Kasabay ng sunod-sunod na malalakas na kalabog, ang mga lalaking sumugod kay Brian ay sabay-sabay na tumalsik sa iba't ibang direksyon at bumagsak ng malakas sa lupa. Ito. Baka namamalikmata lang ako. Sa isang iglap, habang nakatingin sa mga kasamang nakahandusay, sabay na nanginig si Armis Chin at ang kanyang kasama. Isang kaisipan ang sumagi sa kanilang isip kaya't sabay silang kinuskos ang kanilang mga mata. Pakiramdam nila ay isa lamang itong ilusyon, imposibleng mangyari ito sa totoong buhay. Paanong tumalsik silang lahat na parang mga laruan? Hindi ba't sa mga pelikula lang nangyayari ang ganitong eksena? Ang driver na kakasunod pa lamang sana upang tumulong ay bigla ring natigilan, nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi si Brian ang binugbog, kundi siya pa ang nagpatombo sa lahat ng mga iyon. Ang mukhang mahinahon at marupok na si Ginoong Brian ay isa palang eksperto. Ngunit paano iyon posible? Kanina ay wala naman siyang naramdamang kakaibang lakas o hininga mula sa binata, at sa panlabas ay tila hindi naman ito sanay sa pakikipaglaban. Hindi pinansin ni Brian ang pagkamangha ng iba. Matapos mapatomba ang mga kalaban, dahan-dahan siyang lumapit sa dalawang nakatayo pa, sina Armis Chin. Ikaw, anong ginawa mo? Nang maramdaman ang paglapit ni Brian, nabawi na ng lalaki ang kanyang sarili, ngunit puno na ito ng matinding takot habang nakatingin sa binata. Hindi sumagot si Brian. Tinitigan niya ito ng masama, at bigla itong sinugod. Boom! Wala man lang nagawang itama o umiwas si Armis Chin, tumalsik na lamang siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Pagkatapos sipain si Armis Chin, hindi na naghintay si Brian sa kasama nitong namumutla na at nanginginig na ang mga tuhod, at agad din itong sinipa palayo. Mandirigmang may panloob na lakas. Sa pagkakita rito, lalong nanlaki ang mga mata ng driver. Nang mangyari iyon kanina ay gulat na gulat pa siya at hindi agad nakapansin ng detalye, o sadyang hindi niya inakala na may kakayahan pala si Brian. Ngunit ngayong nakatayo siya ng malapit, kitang-kita at ramdam na ramdam niya ang kakaibang lakas na nagmumula sa binata. Ang antas ni Brian ay nasa level na ng isang mandirigmang may panloob na lakas. Paano iyon posible? Ilang taon pa lamang si Brian. Paano niya naabot ang ganitong antas? Higit pa rito, base sa bilis at galing ng kanyang mga galaw, baka hindi lamang karaniwang panloob na lakas iyon, baka nasa tuktok na siya ng antas na iyon. Ang sipa na iyan ay paalala lamang sa inyo. Kung may sisisihin kayo, kay Dr. Hayden Cheng ninyo ibaling. Siya ang nagutos sa inyo. Ngunit kung nais ninyong subukan pa akong guluhin, huwag kayong mag-atubiling bumalik, tatanggapin ko kayo ng buong puso.
Tinitigan niya ng malamig ang mga nakahandusay, at idinagdag pa, sabihin mo rin kay Dr. Hayden Cheng para sa akin. Hindi ako malilimot sa lahat ng ginawa niya. Hahanapin ko siya para pag-usapan natin ang lahat ng utang niya sa akin. Pagkatapos magsalita, lumingon siya sa driver na nananatiling gulat pa rin at ngumiti ng may paghingi ng paumanhin, pasensya na sa pag-aalala. Ayos lang po. Ayos lang po. Ginoong Brian, kailangan ko po bang asikasuhin pa ang mga taong ito? Mabilis na nakabawi ang driver habang puno pa rin ang pagkamangha. Ang mga ito, mga hamak na tulisan lamang. Huwag mo na silang intindihin, hayaan mo na sila, sagot ni Brian sabay kiling habang bahagyang namimangha sa kanila. Kahit naglakas loob silang harangin ang sasakyan at subukang saktan siya, hindi naman sila karapat-dapat parusahan ng kamatayan. Sapat na ang leksyong natanggap nila, tiyak na ilang buwan silang hihiga bago gumaling, at sapat na iyon upang hindi na sila muling maglakas loob na guluhin siya. Kung ibibigay naman sila sa pamilya ni Jason Wei, tiyak na mawawala na lamang sila ng parang bula sa mundo, pati na rin si Dr. Hayden Cheng. Sa lakas ng pamilyang Wei, napakadaling magpawala ng ilang tulisan at isang doktor. Tere na, yaya ni Brian sabay talikod at naglakad pabalik sa sasakyan. Opo. Sagot ng driver. Nakita niyang desidido na si Brian kaya wala na siyang idinagdag pa. Bago sumunod, tinitigin muna niya ng masama ang mga nakahandusay at bumaantong hininga. Swerte ninyo. Napakaluwag ng kalooban ni Ginoong Brian at hindi kayo pinatulan. Kung hindi, wala na sana kayong libingan. Ipinanganak siya sa mga espesyal na unit at hindi sanay sa pagiging malambot ang puso, kung sa kanya nakasalalay, tiyak na hindi na makikita pa ng sino man ang mga ito. Nang maramdaman ang tingin ng driver, biglang nanindig ang balahibo ni na Miss Chin at ng iba pa, at labis silang natakot. Kahit pa sa paningin ng karaniwang tao ay matatapang sila, sa totoo lang ay mga duwag lamang sila na hindi pa nakakakita ng tunay na dahas. Paano nila kakayanin ang tingin ng isang taong galing sa digmaan? Ang driver na iyon ay nakakita na ng hindi mabilang na dugo at kamatayan, ang kanyang tingin ay nakamamatay, at kahit ang mga sundalo ay hindi makatagal dito, lalo na ang mga tulisan na tulad nila. Dagdag pa rito, gulat na gulat pa rin sila sa ipinakitang lakas ni Brian na labis sa kanilang inaakala. Napakasama talaga ni Dr. Hayden Cheng. Akala namin ay maliit na doktor lamang si Ginoong Brian. Sinadya niya tayong lokohin. Siguradong ginamit lang niya tayo para gumanti sa kanya dahil sa nangyari sa piging. Habang pinapanood nilang igalang ng driver si Brian, puno ng galit at puot ang naramdaman ni Miss Chin, hindi kay Brian, kundi kay Dr. Hayden Cheng. Lalo niyang naramdaman na sadyang niloko lang sila nito. Siguradong alam ni Dr. Hayden Cheng kung gaano kalakas si Brian, pero itinago niya ito. Ang hinala niya noon ay naging matinding katotohanan na ngayon, masakit at parang tinek sa kanyang puso na ginawa silang pambato ng iba. Ginoong Cheng, sandali lang. Kapag naayos ko na ang usapin kay Christian Gao, ikaw naman ang aasikasuhin ko. Sa ngayon, magsaya ka muna kasama ang mga kasama mong ipinadala mo. Pagkaupo pabalik sa sasakyan, kumislap ang mga mata ni Brian Yen na puno ng malamig na liwanag. Kailangan muna niyang harapin si Christian Gao at ang mga gawain sa paaralan. Sa ngayon, hindi pa niya mabibigyan ng pansin si Dr. Hayden Cheng. Gayunpaman, sigurado siyang kahit hindi siya makakilos ngayon, hindi magiging payapa ang mga susunod na araw para kay Dr. Hayden Cheng. Batay sa kanyang pagkilala sa ugali ng tao, kahit hindi siya mismo ang gumawa ng paraan, ang mga tulisang nakaranas ng matinding kahihiyan at pagkatalo ay tiyak na hindi magpapahuli kay Dr. Hayden Cheng, lalo na at nagtanim na siya ng binhi ng galit at paghihiganti sa kanilang mga puso. Hindi si Brian ang uri ng taong labis na nagpapakabanal. Para sa mga taong laging gumagamit ng panlilinlang at panlalamang, hindi siya mag-aatubiling gumamit din ng katulad na paraan upang harapin sila. Ginoong Brian, sundalo po ba kayo? Matapos muling paandarin ang sasakyan, sandaling nag-atubili ang driver, sulyapan ang katabing si Brian, at hindi na napigilan ang kanyang kuryosidad. Sundalo. Hindi, bakit mo naman naitanong? Nagulat si Brian sa tanong. Hindi po ba? Napakahusay nyo kasing kumilos kaya akala ko po ay galing kayo sa serbisyo, paliwanag ng driver. Haha, hindi. Bagamat labis kong hinahangaan ang mga sundalo at marami akong kaibigang militar, hindi ako sundalo. Ang galing ko naman ay dahil sanay ako sa sining ng pakikipaglaban, sagot ni Brian. Naintindihan niya kung bakit iyon ang akala ng driver. Kaya naman pala. Isa palang tradisyonal na mandirigma si Ginoong Brian. Labis na humanga ang driver. Napakabata nyo pa lamang ngunit naabot na ninyo ang ganitong antas. Tunay na kahanga-hanga.
Sa tingin ko po, noong kumilos kayo kanina, nasa tuktok na kayo ng panloob na lakas. Tama ka, narating ko na ang tuktok nito. Ngunit hindi naman ito karapat-dapat ipagmalaki. Sa palagay ko marami pa ring mas mahuhusay kaysa sa akin sa hanay ng mga sundalo, tawa ni Brian. Tuktok ng panloob na lakas. Nasa likas na kaharian na siya. Bahagyang napangiti si Brian sa akala ng driver, ngunit hindi na niya ipinaliwanag ang tunay niyang antas. Nagbibiro lang po kayo. Kahit na ang militar ay tahanan ng mga dalubhasa at may sariling pagsasanay, bihira pa rin ang makarating sa tuktok ng panloob na lakas. Ang inyong nakamit sa murang edad ay talagang pambihira. Umiling ang driver. Marami pang mas magaling sa kanya. May mga mas mataas pa kay Brian. Hindi ba't nasa likas na kaharian na siya? Napakakaunti lamang ng mga ganoong dalubhasa sa buong bansa, paano pa kaya sa loob ng hukbo? Nakangiti ng palihim, alam ni Brian na labis na gumagalang ang driver sa militar. Sa katotohanan, kabilang ang mga instructor at general, napakakaunti lamang ng nakarating sa likas na kaharian sa buong hukbo. Kahit sa mga espesyal na unit, bihira pa rin ang mga nasa antas ng panloob na lakas. Bihira ang mga nasa tuktok ng panloob na lakas sa militar. Nagulat sandali si Brian. Bago niya nakilala ang driver at ang mga bantay ng pamilyang Wei, akala niya ay karaniwan na ang ganitong antas. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Uncle Ken, napagtanto niya ang pagkakamali. Bagamat mas mababa pa ng kaunti ang tuktok ng panloob na lakas kaysa sa likas na kaharian, at mas marami sila kumpara sa huli, ayon kay Uncle Ken ay sapat na ang ganitong antas upang maging isa sa mga pinakamahuhusay. Bago pa niya makilala sina Uncle Ken, ang tanging nakita niya lamang ay si Uncle Wang na ipinadala ni Christian Gao. Kahit marami pang dalubhasa sa militar, hindi naman sila ganoon karami saan man gaya ng akala niya noon. Bukod pa rito, ang mga nakita niya ay marahil ang mga pinipiling bantay para sa kaligtasan ng pamilyang Wei, tiyak na sila ang pinakamahuhusay sa buong hukbo. Ginoong Brian. Hindi ko po mapigilan ang tanong, paano niyo po narating ang ganitong antas ng napakabata? Napakabihira po ng inyong kakayahan. Maaari ko bang malaman kung anong paaralan o lipi ang pinagmulan niyo? Muli na namang nagtanong ang driver, hindi na nakapagpigil sa kuryosidad. Bihira kasi ang ganitong talento at gustong-gusto niyang malaman kung anong paaralan ang nakapagpalaki sa kanya. Ako. Wala akong pinagmulang sekta. Ang aking kaalaman ay nagmula lamang sa aming pamilya. Sa totoo lang, napakatawa-tawa ng aking kakayahan at karaniwan lamang ang aking talento, ngumiti si Brian. Ang inyong pamilya ay tiyak na isang sinaunang angkan ng mga mandirigma. Kumislap ang mata ng driver. Hindi, karaniwang pamilya lamang kami, umiling si Brian. Pasensya na po sa panghihimasok, Ginoong Brian. May halong pagkadismaya ang boses ng driver. Akala niya ayaw lamang magsabi ni Brian. Sa kanyang pananaw, paano magmumula sa karaniwang pamilya ang isang ganitong dalubhasa? Mahirap ang pagsasanay, kailangan ng mahusay na guro, sapat na yaman, at matinding sakripisyo. Hindi sapat ang talento lamang. Ngunit dahil ayaw magbukas ni Brian, hindi na siya nagtanong pa. Nakita naman ni Brian na hindi naniniwala ang driver, at naiintindihan niya ang dahilan, ngunit hindi na niya ipinaliwanag pa. Totoo naman ang sinabi niya, at kung hindi ito paniwalaan ng iba, wala na siyang magagawa. Tungkol naman sa Chang Shengju, hindi iyon may kukwento sa taong kakakilala pa lamang niya. Ginoong Brian, kung magpapahinga na po kayo ng maaga, aalis na po muna ako. Matapos may hatid si Brian sa villa at maparedahan ang sasakyan, nagpaalam ang driver ng may buong paggalang. Kahit na malinaw na sinabi sa kanya ni Brian na hindi ito galing sa pamilyang militar gaya ng inaakala niya, hindi nabawasan kahit kaunti ang paggalang niya sa binata. Hindi man lang siya nagtangkang magreklamo na hindi isiniwalat ni Brian ang kanyang pinagmulan. Isang mandirigmang nakarating sa tuktok ng panloob na lakas sa murang edad, at may-ari ng binagong sasakyan na halos kasing husay ng mga ginagamit sa militar, anuman ang materyales o kakayahan nito, tiyak na hindi ito karaniwang tao. Tunay na karapat-dapat siyang handgun. Sige, maaga pa naman kaya hindi na kita iaalok ng tsaa. Napagod ka ng husto sa pagmamaneho ngayong araw. Nagpasalamat muli si Brian. Hindi na siya nagsalita pa ng masyadong magagalang na pananalita dahil alam niyang hindi iyon tatanggapin ng kausap. Ang mga tulad ng driver ay may matinding disiplina. Kapag nakasigurong ligtas na siya, tiyak na agad na itong aalis. Matapos magpaalam ng may paggalang, tumalikod ang driver at lumabas ng villa, patungo sa tarangkahan ng subdivision. Napakalakas talaga ng pamilya ni Jason Wei. Kahit hindi man ito kasing laki ng pamilya ni Ramon Tang, ang kanilang mga bantay ay pawang mga sundalong nasa tuktok ng panloob na lakas.
Bukod pa kay Lolo Wei, tila may isa pang makapangyarihang figure na nagtatago sa dilim. Habang pinapanood ang matibay na anino ng driver na naglalaho sa gabi, nanliit ang mga mata ni Brian. Noong una niyang nakita si Lolo Wei sa North Suburb 3rd Hospital, naramdaman niyang may nakatitig sa kanya mula sa dilim, ngunit noon ay nakatuon ang pansin niya sa kalagayan ni Ginang Wei. Bukod pa rito, ang tingin na iyon ay sadyang itinatago, kaya kung hindi mo ito sadyang hahanapin ay hindi mo mararamdaman. Akala niya noon ay namamalikmato lang siya. Ngunit noong nakita niya ulit si Ginoong Wei sa hotel, naramdaman niyang muli ang pagmamasid. 2 beses na itong nangyari kaya't napansinan niya ito. Sa hapunan, bagamat hindi siya nagpakita ng pagdududa, palihim niyang sinubukang hanapin ang pinagmumulan ng tingin, ngunit hindi niya ito natagpuan. Kung totoo ang taong iyon, marahil ay mas malakas pa ito kaysa kay Uncle Ken. Sa kasalukuyang lakas niya, naniniwala siyang kahit si Uncle Ken ay mahihirapang manmanan siya ng palihim nang hindi niya nalalaman, halos imposible iyon. Kumislap ang mga mata ni Brian sa pag-aalala. Hindi pa sapat ang kanyang kasanayan. Kailangan pa niyang magsikap ng husto. Masyado pa siyang mahina ngayon. Matagal siyang nanatiling nakatayo, bago tuluyang humupa ang kanyang ekspresyon at napalitan ng matinding determinasyon. Dati ay kahit hindi lubos na payapa ang kanyang isip, may halong ginhawa siya dahil sa paglakas ng kanyang kakayahan. Ngunit ngayon, nawala na ang kaluwagang iyon. Muling nagmumula sa kanya ang matinding kagustuhang palakasin pa ang sarili. Ang hindi nakikitang presensya sa dilim ay nagdulot ng matinding pagkabahala. Kahit wala siyang naramdamang puot, at kahit malapit siya sa pamilyang Wei bilang tagapagligtas ni Ginang Wei, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi maaaring iasa ang sariling kaligtasan sa iba, hinding-hindi gagawin iyon ni Brian. Ang tanging maaasahan sa mundong ito ay ang sariling lakas. Bukod pa rito, kahit maging maayos man ang ugnayan nila sa pamilyang Wei, paano naman ang iba pang mga nakatagong puwersa? Kailangan niyang magmadali sa pagsasanay. Tanging sapat na lakas lamang ang tunay na pananggalang. Kailangan niyang lampasan ang ikatlong antas ng Changshengju sa lalong madaling panahon. Nagdesisyon siyang makikipagsabayan sa oras upang palakasin pa ang sarili. Nang makapasok na si Brian sa villa, ang driver naman ay sumakay sa isang taksyang kalalabas lamang ng subdivision. Matapos ibigay ang patutunguhan, tinawagan niya si Jason Wei. Jason Wei po ito. Mabilis na nasagot ang tawag at isang matatag na boses ang narinig. Ginoong Wei, ako po si Ahi. Naiuwi ko na po ng ligtas si Ginoong Brian. Sa pagdinig sa boses, naging lubos na magalang at tapat ang tono ng driver. Mabuti naman. Kalmado si Jason, bagamat namumula pa rin at medyo malabo ang paningin dahil sa alak mula sa piging. Pagkatapos tumango, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Tumawag ka ba para lamang dito? Hindi po, Ginoong Wei. May nangyari habang pauwi kami. Ano iyon? Ganito po ang nangyari. Mabilis na isinalaysay ng driver ang lahat ng kaganapan. Ibig sabihin, si Ginoong Brian ay isang dalubhasang nasa tuktok ng panloob na lakas. Nanlaki ang mga mata ni Jason sa gulat. Opo. Tinanong ko rin po siya at inamin naman niya. Ngunit tungkol sa kanyang pinagmulan o pamilya, hindi po niya sinabi. Napakagaling mo, Ahi. Mahusay ang pag-uulat mo. Tungkol naman sa kanyang pinagmulan, huwag ka nang mag-alala, ako na ang magpapahanap ng impormasyon tungkol dyan. Opo. Tungkol naman sa mga nang-ambush sa kanya. Dahil ayaw na ni Ginoong Brian na asikasuhin pa iyon, hayaan na natin sila. Opo, naiintindihan ko po. Mabilis na sumagot ang driver. Totoong isa bang dalubhasa si Ginoong Brian? O isang mandirigmang nasa tuktok na ng panloob na lakas? Tunay na si Ginoong Brian ay isang taong laging nakapagtataka at nakakagulat. Pagkababa ng telepono, kakaibang kislap ang sumilay sa mga mata ni Jason Wei. Tandaan mo, wala pang 30 taong gulang si Ginoong Brian, tama ba? Wala pang 30, ngunit ang kanyang husay sa pagpapatakbo ay nasa antas na ng pinakamahusay sa buong mundo, napakalawak din ng kanyang kaalaman, at ngayon ay isa pa palang henyo sa pakikipaglaban. Ngayong gabi, sunod-sunod ang ibinigay niyang sorpresa kay Jason. Lalo na ang balitang ito, na nagdulot ng matinding gulat sa kanyang puso. Wala pang 30, naabot na agad ang tuktok ng panloob na lakas. Kahit hindi siya mandirigma, alam naman niya kung gaano kahirap iyon. Bukod sa maalamat na anak ng pamilya Long, wala pa siyang narinig na sinumang nakarating sa ganyang antas sa murang edad. Saan nagmula si Ginoong Brian? Saan nagmula ang misteryosong grupong nagpalaki sa kanya? Hindi simpleng tao ang makapagpapalaki ng ganitong natatanging talento. Matapos pag-isipang mabuti ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Brian, unti-unting nanliit ang mga mata ni Jason at napuno ito ng malalim na pag-iisip.
Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ulit ang kanyang telepono at tumawag ng isa pang numero. Bing, bakit ba nagmamadali kang umalis? Hindi ba't mas masarap dito? Nalulungkot ako kapag mag-isa lang ako rito, wala namang nag-aalaga sa akin. Nang huminto ang itim na Mercedes, tumingin si Lolo Wei sa marangyang bilya sa di kalayuan, bamaantong hininga ng may awa. Lolo Wei, masarap naman po dito, malaya at payapa. Huwag na po kayong mag-alala sa akin, ngumiti si Dr. Allison Zhao, bagamat nanatiling matatag ang kanyang mukha. Tinitigan ni Lolo Wei ang matapang na tingin ng dalaga at muling bamaantong hininga. Alam niyang hindi malulutas ang problema nito sa ilang salita lamang. Ilang beses na niyang sinubukang kausapin si Allison, ngunit hindi nagbabago ang isip nito. Kung madali lang sana itong ayusin, matagal na sana itong natapos. Nakakalungkot lang na parehong matigas ang ulo ng mag-ama. Hindi niya alam kung kailan pa maaayos ang hidwaan nila. Naisip pa sana ni Lolo Wei ang sasabihin nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Tawag iyan ng amo. Kinuha niya ito at laking gulat niya nang makita ang pangalan sa screen. Agad niya itong sinagot. Ano? Tuktok ng panloob na lakas. Halos mapasigaw si Lolo Wei matapos marinig ang sinabi ni Jason sa kabilang linya. Lumingon silang tatlo sa loob ng sasakyan, gulat na gulat silang nakatingin sa kanya. Kilala nila si Lolo Wei bilang kalmadong tao, kaya hindi karaniwang nakikita siyang ganito. O sige, naiintindihan ko na. Ako na ang bahala dito. Huminga ng malalim si Lolo Wei upang kumalma. Lolo Wei, anong nangyari? Anong ibig sabihin ng tuktok ng panloob na lakas? Tanong agad ni Allison nang ibaba na niya ang telepono. Ang driver at ang matandang si Fu ay nakatingin din ng puno ng pagtataka. Tumawag ang amo. Sabi niya, si Ginoong Brian daw ay isang dalubhasang nasa tuktok na ng panloob na lakas. Ano? Napasigaw na naman ang driver. Matagal na siyang nagdududa sa kakayahan ni Brian, pero hindi niya inakalang ganito pala kalakas. Ang matandang Fu ay gulat din, akala niya ay mataas na antas lang, pero hindi ang pinakamataas. Lolo Wei, sigurado po ba kayo? Tanong ng driver. Si Ahi mismo ang nakakita. Hinarang daw sila ng mga tulisan, at tinabig lang ni Ginoong Brian silang lahat. Nang tanungin siya kung nasa tuktok na siya ng panloob na lakas, inamin naman niya, paliwanag ni Lolo Wei. Lolo Wei, gaano po ba kalakas ang nasa tuktok ng panloob na lakas? Tanong ni Allison. Hindi siya sanay sa mga usaping pakikipaglaban kaya hindi niya ito lubos na naiintindihan. Napangiti si Lolo Wei sa sarili at nagtanong, Bing, gaano kalakas sa tingin mo si Altheo? Hindi ba't napakahusay niya? Si Altheo. Napakalakas talaga. Mabilis na sumagot si Allison. Ilang beses na niyang nakitang tinalo nito ang maraming tao ng mag-isa. Ang iyong Altheo ay nasa tuktok din ng panloob na lakas. Sabi ni Lolo Wei. Ha! Ibig sabihin. Kaya ring makipagsabayan ni Ginoong Brian kay Altheo. Nanlaki ang mga mata ni Allison sa hindi paniniwala. Kilalang kilala niya ang lakas ni Altheo, kaya hindi niya ma-imagine na mapapantayan ito ng mukhang payat na si Brian. Oo, at baka mas magaling pa siya rito. Sagot ni Lolo Wei habang napapangiti na rin sa gulat. Mas magaling pa kay Altheo. Ano bang ibig sabihin yan? Nanlaki ang mga mata ni Allison Zhao. Maya-maya, medyo tulala pa rin siyang bumalik sa sarili, kaya niyang talunin si Altheo. Ibig sabihin ba nito ay kasing galing na rin niya si Lolo Fu? Kaya ba niyang makipagsabayan kay Lolo Fu? Sa tanong na iyon, sabay na napasinghap sina Lolo Wei at ang driver. Talagang wala itong kaalam-alam sa antas ng lakas. Alam ba niya kung gaano kalayo ang narating ng matandang kasama nila? Ikinukumpara pa niya ang isang kabataang nasa tuktok ng panloob na lakas kay Lolo Fu. Dalawa lang ba ang batayan niya, si Altheo at si Lolo Fu? Kahit si Altheo ay hindi pa rin makakapantay kay Lolo Fu. Nang marinig ang paghahambing, napangiti na lang si Lolo Fu. Alam niyang hindi naman ito sadyang minamaliit siya, wala talagang konsepto si Allison tungkol sa mga antas ng sining ng pakikipaglaban, kaya natural lang na magkaganyan ito. Iha, baka abutin pa ni Ginoong Brian ang antas ni Lolo Fu sa loob ng 20 taon, pero sa ngayon. Malayo pa siya rito, ngumiti si Lolo Wei. Lolo Wei naman. Paulit-ulit ko na pong sinasabi sa inyo, wala po kaming ganyang relasyon. Namula si Allison. Alam ko, hindi pa ngayon. Pero darating din yan. Tumitawang sabi ni Lolo Wei habang tinitingnan ang namumula nitong mukha. Kanina pa ito nagpapaliwanag na magkaibigan at magkakakilala lang sila, pero hindi siya naniniwala. Kahit wala pang opisyal na ugnayan, halata naman na hindi karaniwang magkaibigan lang ang tingin nila sa isa't isa.
Kailan pa naging ganito kalala si Allison sa isang simpleng kakilala? Lumaki niya ito, kaya alam niya kung ano ang nasa puso nito. Hindi nito may tatago ang tingin sa mga mata niya. Lolo Wei naman talaga. Hinawakan ni Allison ang braso ng matanda, lalo pang namula. Sige na, sige na. Tigilan na natin yan. Tawa pa rin ni Lolo Wei, pero biglang sumeryoso ang mukha. Pero seryoso ako, iha, ang mga lalaking tulad ni Ginoong Brian ay hindi madaling makita. Huwag kang magpapatalo, agahan mo. Huwag mong tularan ang mga batang inaalagaan natin dito na puro kay abangan. Kung hindi, baka maunahan ka pa ng iba at maiwan kang luhaan. Mula nang makumpirmang nasa tuktok na ng panloob na lakas si Brian, lalo pang tumaas ang tingin ni Lolo Wei sa binata. Kung dati ay isang napakahusay na kabataan lang ang tingin niya, ngayon ay isa na itong pambihirang talento, o gaya ng sabi ni Lolo Fu, isang tunay na dragon sa gitna ng mga tao. Ang pag-abot sa tuktok ng panloob na lakas bago mag-30 ay halos tiyak na magdadala sa kanya patungo sa likas na kaharian. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Panginoon ng likas na kaharian? Para sa isang pamilya, iyon ay nangangahulugan ng ilang dekadang kasaganaan at kapangyarihan. Bukod pa rito, hindi lang siya basta mandirigma, ang galing niya sa medisina ay hindi rin mapapantayan. Ngayon pa lang ay kapantay na niya ang mga tanyag na dalubhasa, at sa loob ng 10 taon ay tiyak na magiging isa sa mga pinakamahusay sa buong bansa. Sa panahong iyon, ang impluwensya niya ay magiging nakakatakot na kalakihan. Baka balang araw, ang pamilyang Wei pa ang kakailangan ng tulong mula kay Brian. Dati ay nag-aalala pa siya kung sapat ba ang katayuan ni Brian para kay Allison, o kung magiging hadlang ito. Akala niya ay siya pa ang tutulong at mag-aayos ng mga balakid para sa kanila, pero ngayon, tila hindi na kailangan iyon. Kung kahit ang pamilya Zhao ay tumanggi dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Brian, handa siyang tuluyang palayain si Allison mula sa kanila. Lolo Wei, paano naman kayang hindi magustuhan ng kahit sino ang katulad niya? Mabilis na sumagot si Allison, bagamat kumabog ng mabilis ang dibdib niya. Walang may gusto. Iha, huwag kang mag-alala, kung may apo lang sana akong babae na kaedad mo, siya na mismo ang kukunin si Ginoong Brian. Sayang at puro lalaki ang mga anak ko, at ang nag-iisang apo kong babae ay nasa ibang bansa pa at ayaw pang umuwi. Umirap si Lolo Wei. Bigla siyang napahampas sa hita sa tuwa, tama. Tatawagan ko ang ika-4 kong anak para pauwiin si apo. Hindi pwedeng mawala sa atin ang ganitong kabutihan. Ah, Lolo Wei? Huwag po. May kasintahan na po si Ate Hong. Mabilis na pinigilan ni Allison ang matanda. Kasintahan lang naman. Hindi pa kasal, kaya pwede pa ring magbago. Normal lang sa mga kabataan ang maghiwalay. Bukod pa rito, hindi ko nagugustuhan ang lalaking iyon, parang wala ring dating, kaya mas mabuti pang maghiwalay na sila. Walang alinlangan na sabi ni Lolo Wei. Lolo Wei naman talaga. Lalo siyang nag-alala. Ngayon lang natakot. Ayaw mo ba talaga? Ngumising aso si Lolo Wei. Napagtanto ni Allison na pinagtutulungan lang siya ng matanda, at lalo siyang namula sa hiya, parang gusto na niyang magtago sa ilalim ng lupa. Iha, hindi kita pinagbibiro lang, seryosong sabi ni Lolo Wei. Napakabihira ng galing ni Ginoong Brian. Hindi mo man naiintindihan ang sining ng pakikipaglaban, ang abot niya bago mag-30 ay hindi kayang tapatan ng karamihan. Siya ay tunay na henyo, at ang hinaharap niya ay walang hanggan. Tumango rin si Lolo Fu, totoo ang sinabi ni Lolo Wei. Huwag mo itong baliwalain. Maraming salamat po sa inyo, mga lolo. Napaisip si Allison. Hindi naman siya sanay sa ganitong usapin, sa panahon ngayon, nasa ilalim pa rin ng batas ang lahat, kaya ano naman ang halaga ng lakas sa pakikipaglaban. Pero dahil nakikita niyang seryoso talaga ang dalawang matanda, hindi na niya ito kinontra pa. Mukhang hindi pa rin lubos na nauunawaan ng dalagang iyon ang sinabi natin. Hindi niya batid kung gaano katangi-tangi ang talento ni Ginoong Brian. Habang pinapanood si Allison na bumaba at pumasok sa bahay, umiling si Lolo Fu. Kahit walang sinabi si Allison, hindi ito marunong magtago ng tunay na nararamdaman, at hindi naman ito makakalusot sa matalas na paningin ni Lolo Fu. Hehe, nasabi ko na naman ang lahat ng dapat sabihin. Ang natitira ay nakasalalay na sa kanyang sariling kapalaran. Umiling na rin si Lolo Wei nang walang magawa. Hayaan na natin ang mga kabataan, hindi natin sila mapipilit bilang mga matatanda. Ngunit biglang sumili ang mapanuring ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa tingin ko ay mas nag-aalala siya kaysa inaamin niya. Sa loob ng maraming taon, nakita ko na siyang makihalubilo, may nakita na ba akong namumula siyang ganito sa harap ng ibang lalaki? At ang pagkabalisa sa mukha niya noong beer-oin ko siya kanina ay hindi peke.
Sigurado ako, kung itutuloy ko talagang pauwiin si Apo, makikipagkompetensya pa siya sa akin. Hahaha. Tama ka riyan. Napangiti na rin si Lolo Fo habang naaalala ang itsura ni Allison. Hindi pa niya ito nakitang ganyan kabalisa noon. Tama na ang tungkol sa kanya. Balikan natin ang binatang si Brian, tumingin si Lolo Wei kay Lolo Fo, puno ng paghanga. Ikaw talaga ang pinakamahusay. Kanina sa hapunan, nakaupo ako sa tabi niya at hindi ko namalayan ang tunay niyang kakayahan, habang ikaw, kahit nasa malayo at hindi direktang nakaharap sa kanya, nakita mo agad na isa siyang dalubhasa. Tunay na kahanga-hanga ang iyong paningin. Tumango rin ang driver ng may paggalang. Bagamat mahirap pa rin paniwalaan na ang mukhang mahinahon at parang scholar na si Brian ay isa palang mandirigmang nasa tuktok na ng panloob na lakas, ngunit dahil nakita ito mismo ni Ahi at kinumpirma pa ni Jason Wei, alam niyang hindi ito magiging mali. Hehe, nagkataon lang naman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lolo Fo. Sa kanyang antas, karaniwan na lamang ang makakita ng ganitong bagay, bagamat aminin man niyang nabigla rin siya nang malaman ang tunay na abot ng lakas ni Brian. Huwag ka nang magpakumbaba pa, sabi ni Lolo Wei. Mula simula hanggang wakas ay hindi nagpakita ng kahit anong hininga o lakas ang binata. Sa ganitong sitwasyon, ang makilala pa ring isa siyang dalubhasa sa panloob na lakas ay sapat na upang ipagmalaki ka. Iyan ang tunay na husay. Tama po. Ang paningin niyo po Lolo Fo ay walang katulad. Dagdag pa ng driver. Kung nagpakita man si Brian ng kanyang tunay na lakas, marahil ay mapapansin din nila ito, ngunit kung itinatago niya ito ng buo, halos imposible na itong malaman ng iba. Para itong paglutas ng isang misteryo ng walang anumang pahiwatig. Ngumiti lamang ng palihim si Lolo Fo. Walang katulad. Masyado ninyong minamaliit ang mundo, isip niya, ngunit hindi na niya ito binanggit pa. Matandang Fo, sa tingin mo ba ay anong paaralan o lipi ang nagpalaki kay Ginoong Brian? Tanong ni Lolo Wei habang kumikislap ang mga mata sa pagtataka. Sino ba ang may kakayahang maghubog ng ganitong henyo? Noong panahon ng kaguluhan daang taon na ang nakalilipas, maraming dalubhasa ang lumikas patungo sa ibang bansa, may ilan sa kanila na hindi ko man lang kilala, umiling si Lolo Fo. Kaya mahirap hulaan ng basta-basta. Maaaring galing siya sa isang tanyag na sinaunang lipi, o baka naman sa isang nakatagong paksayo na hindi pa lumalabas sa liwanag. Tumingin siya kay Lolo Wei. Hindi ba't sabi niyo ay inampun siya ng mga kapwa nating Chino sa ibang bansa noong sanggol pa lamang siya? Maaari mo bang alamin kung sino ang nagpalaki sa kanya? Pinagagawa na ito ng amo, ngunit sa tingin ko ay hindi madali, sagot ni Lolo Wei. Kahit gaano pa kalakas ang kakayahan ng pamilyang Wei, lumipas na ang halos 20 taon. Maraming bagay ang maaaring nagbago na, at kung sadyang itinago ng kanyang tagapag-alaga ang pagkakakilanlan, tiyak na hindi sila mag-iiwan ng bakas. Bigla akong napaisip. Naningkit ang mga mata ni Lolo Fo. Bakit naman nag-aral ng medisinang Chino si Ginoong Brian? Baka nagsisimula tayo rito, alin sa mga tanyag na manggagamot at lipi ng medisina ang lumikas din noong panahong iyon. Tama ka. Bakit hindi ko iyon naisip? Hinampis ni Lolo Wei ang kanyang hita. Kung hahanapin natin ng walang direksyon ay mahirap, ngunit kung gagamitin natin ang medisina bilang palatandaan, mas magiging madali ang paghahanap. Sa isipan ni Lolo Fo ay sunod-sunod na pumasok ang mga pangalang matagal nang nakalimutan ng karamihan. Yao Wanggo. O ang paksayo ng Shenong. O baka naman ang mahiwagang Gigo. Napuno ng malalim na pag-iisip ang kanyang mukha. Binabati kita, Ginoong Christian. Sa ilalim na paradahan ng Yanjing Hotel, ngumiti si Master Lei at bumati kay Christian Gao, na puno ng sigla. Tunay na matagumpay ang naging hapunan ni Christian ngayong gabi. Hindi lamang niya nakuha ang pagtitiwala kay Rico Lee, ang pangalawang anak ng pamilyang Lee, kundi nakakuha pa siya ng proyektong higit pa sa inaasahan. Bagamat panimula pa lamang ito, dahil na ang pagsang-ayon ni Rico Lee, sigurado nang magiging maayos ang lahat, halos wala nang dapat ikabahala. Pati si Ginoong Gao Wenming, pinuno ng pamilyang Gao, ay labis na nagpuri sa kanya. Haha, salamat sa iyo, Master Lei. Hindi maitago ang pagmamalaki at tuwa sa mukha ni Christian. Sa kanyang puso, lubos siyang nagpapasalamat sa matanda. Kung hindi siya napagpayuhan ni Master Lei kanina, baka naapektuhan siya ng husto dahil sa biglaang paglitaw nina Brian at Allison. At kung nahuli pa siya sa pagdating, tiyak na masisira ang unang impresyon, malaking bagay iyon. Huwag mo akong purihin, Ginoong Christian. Ito ay dahil sa sarili mong husay, wala akong kinalaman dito, iginalaw ni Master Lei ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Bagamat nagbigay siya ng payo, alam niyang ang tunay na dahilan ay ang kakayahan mismo ng binata.
May sasabihin pa sana si Christian nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Allison Zhao. Nang makita ang pangalan sa screen, biglang nagdilim ang mukha niya. Ano na naman ang kailangan nito sa ganitong oras? Hihingi ba ng tawad? Ngunit huli na ang lahat. Hindi ko na siya patatawarin. Ngumisi siya ng palihim at sinagot ang tawag. Christian Gao, ito si Allison. Pagkakonekta, narinig agad niya ang malamig na boses ng dalaga. Allison, alam kong ikaw yan. Sakto lang ang tawag mo, tatawagan na sana kita, sagot ni Christian habang kumikislap ang mata sa galit, ngunit nanatiling kalmado ang tono. Bakit ka tumawag? Tanong ni Allison mula sa kanyang bilya. Gusto sana kitang humingi ng paumanhin. Noong nasa hotel tayo, masama ang aking pakiramdam at baka naging bastos ako. Sana ay huwag mo itong dibdibin, may halong pagpapakumbabang sabi ni Christian. Hindi na kailangan. Gulat na sagot ni Allison, ngunit agad ding nanlamig ang mukha. Allison, patawad talaga. Dapat mong malaman, nagkaganoon lang ako dahil labis kitang pinahahalagahan, patuloy niya sa malumanay na boses, habang lalong nag-aalab ang puot sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Master Lei habang nakamasid. Ang ugat sa noo ni Christian ay lumilitaw na sa galit, ngunit ang kanyang boses ay nananatiling walang bahid ng puot. Ang ganitong pagpipigil at pagpapanggap ay talagang nakakatakot, karapat-dapat nga itong maging tagapagmana ng pamilyang Gao. Christian Gao, wala na tayong ugnayan. Huwag mo na akong kausapin ng ganyan, nanginginig na sa kilabot na sagot ni Allison. Bakit, Allison? Bakit hindi ako kagaya ng batang Brian na iyon? Sa wakas ay sumabog na si Christian, puno ng hinanakit ang mukha. Bakit hindi mo makita ang halaga ko? Paano mo may kukumpara ako sa kanya? Isang bakas ng paghamak ang dumaan sa mukha ni Allison. Christian Gao, kaibigan ko si Brian. Pakiusap, igalang mo siya. Huwag kang gagawa ng anumang masama sa kanya ng palihim. Kung magtatangka kang saktan siya, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako sa iyo. Malamig na banta ni Allison, at ibinaba na ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Kaibigan lang. Babantaan mo ako dahil sa kanya. Nanatiling nakahawak sa telepono si Christian, parang sinasaksak ang kanyang puso. Hindi siya humingi ng tawad, nagbabala siya. Lahat ng ginawa niya para mapalapit kay Allison ay wala ng halaga kumpara sa biglaang paglitaw ni Brian. Bush! Maya-maya, parang mabangis na halimaw na sumugod si Christian at malakas na hinampas ang upuan sa harap niya, na agad na nabasag. Ginoong Christian, ayos lang po ba kayo? Maingat na tanong ni Master Lei. Master Lei, sigurado ka bang kaya mong tapusin ang batang Brian? Biglang tumingin ng matalim si Christian. Wala namang problema, ngunit nag-alangan si Master Lei. Alam niyang tagapagtanggol siya, hindi isang tulisan. 12 milyon. Namumula ang mga mata ni Christian. Sisiguraduhin kong ibabayad ko ito agad basta't siya ang tuluyan mong alisin. Tinitigan ni Master Lei ang mukha ng binata, at sa huli ay tumango siya. Dahil determinado na kayo, gagawin ko na ito. Sa isip niya, kailangan niyang panindigan ang kasunduan, bukod pa rito, malaki ang maitutulong ng pamilyang Gao sa kanya sa hinaharap, at hindi rin biro ang halagang inaalok. Salamat, Master Lei. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pabor na ito. Nagliwanag ang mukha ni Christian. Magpahinga na po kayo, Ginoong Christian. Pakiusap, alisin mo siya ng tuluyan. Ano man ang mangyari, ako ang sisigot. Puno ng galit na utos ni Christian. Makakaasa po kayo. Nang makasigurado, napakuyom ang mga kamao ni Christian. Allison, hindi ba't sinabi mong huwag siyang gagalawin? Gusto mo ba siya? Sige, kahit hindi mo makuha, sisiguraduhin kong walang makakakuha sa kanya. At kahit sino pa ang magustuhan mo, tatanggalin ko sila sa iyong paningin. Napabuntong hininga si Master Lei habang nakatingin sa kanya. Talagang ang pag-ibig ay nakakapagpabago ng tao, ang dating kalmado at matalinong si Christian ay tuluyan nang nawala sa sarili dahil sa pagkabigo. Ito na ba ang Bihua Garden? Dito nakatira ang binata. Napakahusay talagang pumili ng tirahan. Tahimik, malinis ang hangin, sa Yanjing, maituturing itong isang napakagandang lugar. Sa dilim ng gabi, nakatayo si Master Lei sa loob ng subdivision, pinagmamasdan ang mga bilya sa ilalim ng malabong liwanag. Damang-daman niya ang katahimikan at ang sariwang hangin, at bakas ang inggit sa kanyang mukha. Lumaki siya sa gitna ng lungsod, at bihira siyang pumunta rito, sa kanya ay parang malayo na ito. Kung hindi dahil sa pangako niya kay Christian, hindi siya darating dito. Hindi niya akalain na may ganitong payapa at magandang lugar pala rito. Balang araw, baka bumili rin ako ng bilya dito, magandang lugar ito para magretiro, isip niya.
Ngunit sa ngayon, unahin muna natin ang trabaho. Kailangang tapusin ang binatang si Brian. Tumangala siya, kumislap ang mata sa malamig na liwanag, at parang natunaw sa dilim ang kanyang anino. Sa loob lamang ng ilang sandali, nasa harap na siya ng bilya ni Brian. Tama, ito na nga. Pagkatapos kumpirmahin ang numero ng bahay, tumalon siya ng magaan sa bakod na parang isang mabilis na leopardo. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa loob, biglang dumilat si Brian na kanina pa nagmumuni-muni sa ikalawang palapag. May kalaban. Para sa akin ito. Agad na nanlamig ang mukha ni Brian. Ganyan na ba nila ako kagalit para hanapin pa ako rito? Tumingin siya sa bintana at ngumisi ng mapang asar. Crack! Bumukas ang bintana, at nakita niya ang itim na figure. Ah, ikaw pala. Gulat na sabi ni Brian, habang lalong lumalaki ang ngisi niya. Alam mo na palang darating ako. Hindi makapaniwalang tanong ni Master Lei. Sigurado siyang maingat siyang kumilos, paano niya nalaman? Pinapaante ka ni Christian Gao, hindi ba? Tanong ni Brian ang may halong pangungutya. Hindi mahalaga kung sino ang nagpadala. Ang mahalaga, patay ka na ngayon. Kumunat ang noo ni Master Lei. Nagtataka siya, bakit hindi man lang ito natatakot. Hindi kaya nito alam kung gaano siya kalakas. O baka naman inakala niyang karaniwang dalubhasa lamang siya. Patay na. Napakunot ang noo ni Brian. Ganyan din ang sinabi ng mga naunang ipinadala mo. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanila? Sabihin mo, sinabi ba ni Christian na may ipinadala na siyang pumatay sa akin dati? Wala akong pakialam sa kanila, pero sigurado akong ikaw ang huling pupunta. Malamig na sagot ni Master Lei. Napangisi siya ng palihim. Alam niya ang kakayahan ng mga bantay ni Christian, magagaling sila sa karaniwang paningin, pero para sa kanya, na nasa likas na kaharian, wala silang halaga. Lalo siyang nakasiguro, hindi talaga alam ni Brian kung sino siya, kaya ganyan ito magsalita. Talaga ba? Tinitigan lang siya ni Brian ng may matinding paghamak. Hayop ka. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Biglang nagdilim ang mukha ni Master Lei at nag-alab ang pagnanais na pumatay. Kung dati ay itinuturing lang niyang trabaho ito, ngayon ay gusto na niyang saktan talaga si Brian. Sa buong buhay niya, simula nang makapasok siya sa likas na kaharian, walang sinuman, kahit sina Christian, kahit ang pinuno ng pamilyang Gao, ang nang-ahas na tingnan siya ng ganito. Pagsisisihan mo ang iyong kayabangan. Ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na pagdurusa. Kumislap ang matang parang kidlat, at parang isang itim na anino siyang sumugod pababa kay Brian. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.